Ma'am Beverly, sinasaktan po kayo ng inyo pong amo? Opo, isang beses po ako yung sinaktan. Sumuk po ako sa agency ko, pero binaliwala lang po ako ng agency ko. Tapos nakausap ko po yung agency dito sa Saudi. Ang sabi po nila, kahit magsumbong pa daw kaninong gobyerno, hindi po daw ako pakikinggan. 21 po yung tao dito. 21? Ang dami pong Opo, 7 lang po yung nasa kontrata ko. Ma'am Surillo, magandang hapon. Ang sarap niyong ipasara, ma'am. Nagsumbong na pala sa inyo itong si Ma'am Remalyn tungkol dun sa kapananakit at saka hindi nasusunod yung kontrata. Dead ma lang daw kayo. Wala po talaga ako na-receive sa kanya kasi Sinungaling, sila tumawag ako. sir? Sinungaling ka, tumawag ako. Sen Rafi, kanina po, kausap ko na po yung ating welfare officer na nasa Alcobar, sir. Pinakausap na po natin yung ating retained lawyer doon para po ma-pull out na si Beverly. Ito pong AAV Talent Training and Management, paki-blacklist po ito. I-endorse po namin sa DMW, sir. Lulunsad din tayo ng investigasyon dyan sa ahensya kung ano man ang kinaraptan, kung bakit yun ang kinaraptan ng kababayan natin. Ma'am Beverly, help is coming. I-rescue po kayo sa araw na ito. Yung therapy, thank you po. Sir Jeffrey, magandang araw po. No? Nandito na tayo ngayon. Unting-unti na lang, makikita nyo na yung paglabas po ng inyong kinakasama na si Ma'am Beverly. No? Kamusta po? Ano po nararamdaman ninyo na magkikita na po kayo? Siyempre excited po kasi makakauwi na po siya ng maayos at ligtas sa Pilipinas po. Di bali pong dito na lang siya magtrabaho kaysa naman po sa iba na sinasaktan siya, ganun. Tsaka overwork po, kulang sa tulog, pagkain, ganun po. Ngayong pong pauwi na po siya, ano pong plano po ninyo? Ang plano po namin, maghahanap na lang po siya ng trabaho dito. Tapos dito na lang po kami siguro mag-iipon. Ganun, para matubos namin yung bahay na nakasangla. Anong pagsalubong ang gagawin mo mamaya, sir? Pag nakita mo si Ma'am Beverly, matagal-tagal din kayo hindi nagkita. Siyempre, maigpit na yakap, tsaka siyempre may halik din kasama. Kamusta po yung mga anak niyo pala, sir? Okay naman sa probinsya po. Okay naman, naalagaan naman po ng magulang niya. Tapos ng mga kapatid niya. Pero may plano po ba kayo magstay dito sa Manila o uwi na rin po kayo ng probinsya? Hindi ko po alam sa kanya, siya po kasi magdesisyon yan eh. Kung saan po talaga siya, kung saan niya po gusto. Unting-unti na lang padating na rin si Ma'am, sir. Pero ngayon gusto ko malaman po ninyo na nakaantabay rin po ang OWA at ang DMW po para sa mga iba pang reklamo ni Ma'am. Ganun pa man din po, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa OWA po, tsaka sa staff po ni Sir Rapi Tulfo na hindi kami pinabayaan at inassist po kami. Lalong-lalo na po kay Sir Rapi, kay Idol Rapi Tulfo dahil sa agarang tulong niya ay napauwi po agad ang aking asawa. Maraming salamat po, Idol. Salamat din po, sir. Ma'am, una sa lahat, alam ko po na napakahirap po ng pinagdaanan ninyo sa Damam, no? Pero andito po kami ngayon, ang Wanted sa Radyo Team po, para magpakita po ng kasayahan dahil kayo po ay nakauwi na po dito sa Pilipinas. At nakita naman po ninyo, no, na agad-agad po yung aksyon ni Idol Rafi at pati na rin po yung seguridad po ninyo. So ano nararamdaman nyo, ma'am, sa mga sandaling ito? Masaya po ako kasi nakauwi na po ako dito sa Pinas. Kasama ko na rin po yung asawa ko at yung mga anak ko. Maraming salamat po kay Idol Rapi Tulfo. Salamat po, Idol. Salamat po. Maraming salamat po sa tulong nyo at ligtas na nakauwi yung asawa ko at makakasama na namin yung mga anak namin. Kayo po ba ay may plano pa po na mangibang bansa ulit sa daming napagdaanan po ninyong hirap doon sa abroad? Wala na po. Nakakatrauma po sa mga nangyari sa akin sa Damam po talaga, sa totoo lang po. Kaya wala na po akong balak. Ma'am, pero ano po yung pinaka talaga naging problema ninyo doon bukod sa pinapakain po kayo ng mga tira ng inyong amo? Yung overwork po talaga. Yun po yung nireklamo ko sa agency ko. Tapos hindi po ako na actionan ng agency ko. Hindi po nila pinapakinggan yung hinanaing ko. Opo, kaya lumapit po ako kay Idol Rapi Tulfo. Paano overwork yan, ma'am? Gaano pong hirap
ang pinaramdam po sa inyo ng employer po ninyo? Yung ano po kasi 7 lang po yung nasa kontrata ko, tapos yung mga bata doon, almost mga bata talaga, mga estudyante, mga high school, yun po yung talagang nag-uutos sa akin na maglinis ang kwarto, mag-uniform, mga uniform nila, lalabhan, ganon. Bakit sa dami po na pwede po ninyong tumulong din sa inyo, kayo lang po ba ang mag-isang katulong doon sa inyong employer? Opo, ako lang po yung mag-isang katulong doon sa aking employer. Then may bumisita po sa akin na nakatulong din kasi nga po may event doon sa loob ng bahay. May nakasama po ako doon isang buwan. Okay naman po yung trato nila. Pero nung umalis na po yung kasama ko sa bahay, nag-iba na po talaga. Nag-lock na sila ng ref. Ma'am, naramdaman nyo yan na nag-iiba na nga po yung mga gawain po sa inyo ng inyong employer. Paano nyo po kino-communicate ito si Sir para mas lumakas po yung loob ninyo magpatuloy po doon sa damam? Ayun po, palagi ko po siyang iniiyakan. Sabi ko po sa kanya na baka pwede pagtiyagaan mong lumapit doon kay Sir Rapi Tulfo. Alam ko po kasi maraming pila doon. Ayun, pinagtiyagaan niya naman po, nakalapit po siya sa awa ng Diyos na walang gabi na pinagdadasal po namin talaga. At ito na nga po. Buti naman nakauwi ka na kahit papano yung makakasama mo na yung mga anak natin. Tapos dito ka na lang magtrabaho, magtulungan na lang tayo dito. Love you. Ma'am, ano pong plano ninyo dito at kayo mag-i-stay na sa Pilipinas muli? Actually po, uwi po ako ng probinsya para tulungan po yung tatay ko na sa palayan niya para po, pag naging okay po yun, magbi-business na lang po kami. Opo. Baka sakaling maging maayos pa po ulit. Ma'am, wag po kayo mag-alala po, no? Pag kayo po ay nakauwi na ng inyong bahay po ngayon, naka-coordinate naman po sa DMW maging sa OWA yung inyong reklamo. And meron din po kayo matatanggap din po na tulong din sa OWA dahil yun ay magsisilbing panimula po ninyo ni Sir para at least dito na po kayo sa Pilipinas at hindi na po kayo mga ibang bansa ulit. Maraming salamat po kung ganun po mangyayari. May pang-umpisa na po kami. Malaking tulong po sa amin yun. Salamat, love, kasi nandiyan ka palagi sa akin. Kahit palagi po kami nag-aaway. Thank you. Salamat sa mo. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko siya iiwan. Sa totoo lang, ma'am, hanga din kami kay Sir Jeffrey. No? Saksi din kami mga staff po kung gaano din po siya nakikipag-communicate sa amin. Makauwi lang din po kayo. At on behalf of Idol Rafi, ma'am, maraming salamat po at maligayang pagbabalik po sa Pilipinas. Thank you, sir. Salamat po, Idol Rapi Tulfo. Thank you po, Salamat. Idol Rapi. God bless po sa inyo. At lalong-lalo na sa mga staff na tinulungan kami, inassist kami doon sa mismong office nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, Sir Idol Rapi Tulfo. Thank you. Salamat po, Idol Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo. Idol Rapi Tulfo, nagpapasalamat po kami dahil nakauwi na po ang aking asawa dito. Nabusog po kami. Maraming salamat po sa inyo sa tulong na ginawa niya. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po, Idol Rapi Tulfo. Kung hindi po dahil sa inyo at kung hindi po dahil sa aking asawa na tumulong sa akin, hindi po ako makakauwi dito. Nabusog po kami, Sir Rapi. Maraming salamat po. Uwi na rin po kami. Maraming salamat po. God bless po, Idol. Thank you. Salamat